5 ka tuig, 10 ka tuig, unya, wala kay bersikulo. Pangutang ka asa, Genesis ni Amon ka pangitas, pinadala. So, listen kayo. Unya, dili ta sugot nga parehas ta sa atong gigikanan, atong parehas pa ta gigikanan, na kami natawag yung may atagong pamilya Sagrado Katoliko. Ano kung iyo, ako wala akong experience kanya ito. Kunya, sa una naman, mga katigulangan sa una, tag-20 katuig, balik-balik si Man, wala yung bersikulo, isa-isa, kaya atong Bible, gibukla na sa altar, gibutangay mula, gibutangay kandila, up-up-ray ni Basa. Diba? Una, may tubo na patay bersikulo. Pero hindi na musugot anak kay ang pagpakaila sa Diyos kinabuhi iway nagapusan. Asa na ito ngayon ng Ginoo? True, the Word of God. Pwede ba na ito palagpakan ang Ginoo yan? So, ang importante tayo. Then, ang Bible that sulti si Jesus mingon nga, Jesus is the way, o sa sunod, the truth. So, search the truth. Amen. Stand in the truth. Hallelujah. Live in the truth. Unya, ang pagkapag-uol na usaha, especially mga pastors, tungkol kay nagsimba ka nun, din panalita. Unya, doon katuig, tuwa na, ni balik sa Katoliko. After 2 years na simba, tuwa may balhin sa Mormons. After 5 years na simba, may simba tuwa na sa Islam. Ako din mo sa tuwa na, wala ka yun nakasabot sa word sa Ginoo. Tagaan mo na kung gabay na niya. Sabi pa kung magbasa sa pulong sa Ginoo, pasensya mo, at ako may nalihan, taas yung binalihan niya. Especially kung ganito man higiging, pasensya mo, maabot at alas 2 karon, okay na mo niya. Praise the Lord, hallelujah. Talag siya na may maghamon. Now, ako na may pasabot, o kumayo, 5 ka bulan, karon pasensya mo desisyon mag-momos. Kunya, karon mo, dili ka na siya, dili siya joke. Nagkanta makita. Kunya, wako tabalo nga, ang Mormons wala ni mo istalihi, nga ilan ang teaching, si Jesus o si Lucifer, igsoon. Dato ang kanino gasimba. Kunya, asa ka sa magpakahitalo, word na yun sa Ginoo. So kung nakabalo ka may nanay ang teaching, masalaat ka ninyo ka mapunta dito. Now, may born again, nga napunta sa Islam, perfect na tana. Karoon noon, million ang Islam na balhin sa born again, especially in Iraq. In Roman times, more than million ang na-convert sa Iran, Muslim countries, into born again Christian church. O wala nag-demonstrate sila nila, kailan ang biyaan ng Islam. Bato pa nila, we embrace the God of Christian Jesus Christ. Ilahan na ang declaration. So meaning, naana sila nasaktan sa word. Nangyaron, pag mag-Islam ka, mag-hiskot ka God si Jesus sa Islam, yan katapang ka na. Especially ang people, kahigugma sa Muslim. Kunya tungkol siyang gugma, ilang ibayto ang Diyos sa ilang nayan. Kung iunan ang imong faith, ibig sabihin, huwag ka kasabot sa pulong sa Ginoo. Ang part of eternal life is knowing the truth of God's word. That's part. Hallelujah. So, dapat mo ng sabton. Nagkaroon, madugay, simba ka din 10 years, kunya, balhin ka sa saksing Hiyuba. Yung teaching sa saksing Hiyuba, dili mo tuog impirno, dili po mo tuog langit. Mabuhi ka sa may katapusan din is Yuta. Kung imo basahon ang Bible, ang Yuta na nagalungtad karon gidagana sa Dios alas sa atlas pagpanubya, sunugo ni magpabiling ka Yuta. Abi, nagkasunog. Nato, kalabing mo sa saksing Hiyuba. Sugat tayanan. Wala kay naaga sa faith naman na pinatungod kay
ni mong simba nila mo sa ka, sulay ko, balik na lang po katoliko. Yung ko lang katoliko, katoliko, ang katoliko karong Pilipinas, tingali, pipilala ang kabalo. Kasi nakabalo, si Pino o kasimba sa Vatican. Kasi Pino sa Vatican. Pero naman kung na-teaching o teaching sa Vatican, ang ilang pagkila sinusipir mo ipapa ni Jesus. Di kami nagpipila din nakabalo, pero di ka. Nakaroon, yan dito kaling simba. Asa ang kinabuhin walay katapusan nila. So dinhi, ang ako mga palampo na wala kayo ni simba galing ilinan ng church, nabugdawan ka, nakadasi, nakadaan, nodos, dili na. Ang pinaka-depressed dito pangalagay ni ako dinhi kaya nasaktan ako ang pulot sa Ginoo. Nakasagot ka ba? Kaya mo palangkap na ng simbahan. Adik, pagbasa niyo ng Bible, nakabasagta na iyo ng Bible. Oh, clap your hands, all you people. Kakawhan mo sa Diyos, wala mo palangkap mo. Dahil mo bayaw ko sa buka mo, taas sa Bible. Praise the Lord. Dapat mo na itong nasaktan, gano'ng iyong anak ang atong pagsimba. Dapat talan, nakabasin sa atong nasaktan. Karoon, usa sa mga doctrinalisius ang akong hisgutan na gusto ko nga makasabot ka ani kanya padilit sa imong nahuna ang mga dala sa atong gitawag atong religious belief nga bisan naa na nagasimba pero ang imong pagbati o pagsabot naa gihapon sa imong old mindset. So open your Bible in the book of Exodus chapter 20. Praise God, hallelujah. Siguro na ito pagbasa ang 1. Ayun. Ang lang sa verse 5. Ang Exodus chapter 20 mo is kasi ganito, lock ba ito? Nalagay ko sa 27. Lock 7. Lock 137. Isaiah 41. Nothing very bad and you can have this to always try and even in now Answers are here. By the way, ang Bible na ang gigamit sa Pastor GC dito sa Kusina. Wala ko na dala o Bible para pagkakita sa kayo. Wala ko pang sinahuna na sini para sinahuna ko na sa GC. Ano wala ko dito kasi ba ini? Hallelujah sa ating sinimo. So, ang pinagkaya ng Bible, dumating. Ang tapad niya, English, ang tapad niya, Bisaya. Ako masawa lang din sa English word. And God speak all these words, saying, verse 2, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Verse 3, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, that is in the earth beneath, that is in water under the earth. Ang Bisaya na Bible, ang verse 5 ang basahon. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehovah na imong Diyos, mao ang Diyos nga abubuan, nga nagduaw sa pagkadautan sa mga amahan, ibabaw sa mga anak, ibabaw sa ikatulo o ibabaw sa ikapat, kakaliwatan sa mga nagdumog.
kanako. Nalanginan sa Diyos ang pulong niya na itong ibasa. Now, gitagaan ako upuluhan ang atong mensahe, ang word ganito mo, worship God alone. Ang dami ko, alone. Ganong ba ulit ang series of topics na akong i-enjoy? This month of January, tungkol kay ang nasod sa Pilipinas na ito, paspas nga gisaulog ang gitawag nato og kapistahan. Pero sa piyesta sa Davao, kung wala, sa bulan. Ha? 29 December? January? June. Hapit na, no? June. Kaya ako adere. Sa ako January. But, dihan ka maglibog kay ang Cagayan de Oro Hilayo o daw Quiapo, ang earth sa sun. ang ilang Hesus dito ito mo. Tinuod mo. Si Karon na good. Nakamantay mo? Di ba? Ito, no? Low pressure. Kuya, grabe ba ang deception sa tao? Ano grabe ang deception sa tao? Okay. Especially mga babae, kung ihagkat akong palit kung andiin ang akong mabuti. Nakiusahay ka ito nakita, ang pulokan na pinagin, tumon. Ang purpose nito ni ganahan nagputi. Pero, ganahan sila mo halok-halok at itong patinaw, hikap-hikapon, at itong itumon. Pagkasunod Sunday, pizza 19, ang among pong syudad, parehas o piyesta sa Cebu. Pero bitahat to among, kaya among Jesus dito, puti. Ang Quiapo, itumon. Now, gusto ko masakta na ito pa kayo in view of doctrinal issues regarding worship. Tungkol kay ang pulong worship, a very simple word, pero usahay, dili na ito ba masaktan kung sa'y kahulugan sa worship. Kung alin ka sa Bible, ang meaning sa word worship is an act of being divine honor. That's the meaning sa word worship. Usa ka buhat sa paghatag og langit nun nga ba pasinugo mauna siya'y worship. Bisag unsay himuon nimo basta naghatag na sa langit nun pasinugo ang tawag ana niya worship. Now, gusto ko masakto na to ang Exodus. Ang Exodus, kung imong magtaon ang kanabitang Bible Index sa Bible, dili mo sabton kay Genesis, siya ang pinaka-oldest book in the Bible. Tungkol kay commonly accepted sa mga Bible scholars that one of the oldest book in the Bible is the book of Jude. Pero nga Genesis pa'y nagmuna. Tungkol kay ang ato ng Bible, dili siya gitawag ba o chronologically arranged. So, kung himo sa mga writers, giuna katong base sa meaning. For example, anong una yun ang Genesis? Tungkol kay ang meaning sa Genesis is beginning. Then, kung imo basahan ng Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, based sa mga Bible scholars, nag-accept that this five book gitawag ni Pentateuch. Nga ang kahulugan, the five book of Moses. The five book of Moses. Na ganon, dili ta mo study sa Genesis, dili ta mag-hiskot o Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, mo-focus ta sa book of Exodus. But ang book of Exodus, kung imong studyhan, na-divide kini siya into three major division sa mga nag-eskwela, especially nako nga nag-eskwela sa Bible. O sa three major divisions sa book of Exodus, from chapter 1 to chapter 11. Chapter 1 to chapter 11, that's talking about sa gitawag o
kanang the bondage. Ang focus nila sa ilang pagsimba sa Diyos up to chapter 19. Naghisgot ka na diha o verse chapter 12 up to chapter 19, naghisgot ka na about the deliverance. At chapter 20 pataas, naghisgot ka na about the revelation of God's Word kung saan pagsimba ang Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Now, kung imong tagaan o pagtagad, focus ka sa revelation sa Ginoo sa chapter 20, dinha nakasulat, kining word nga, kung saan sa tao pagsimba ang Diyos, aron madawat sa tao ang panalangin. That's talking about the blessing of worship. Ang chapter 20 pataas, naghisgot ka na about sa paggiya sa Diyos sa tao, aron ang tao makaila sa Diyos. Naghisgot ka na o kanang kung saan na to pag kinabuhi samtang musimba ka sa Diyos. Naghisgot nagsaad sa Diyos samtang musimba ka sa Ginoo. Then gitsik usab sa Diyos labaw sa tanan ang atong gugma ngadto sa Diyos o naghisgot na niya og pagsimba sa Diyos lamang. Mao na diha ang kinatibuk-an nga sequence sa mao nga mga chapter. Now, tungod niini, kung imong basahon ang verse 3, sa Bisaya nga pagkasulti mo giana dili pagsulti, dili ka magbaton og laing mga Dios sa atubangan ko. Now, dinhi nga pagkasulti, gusto ko masaktan nimo ang kanang sinulatan sa Bible. Sa aktual nga pagkasulti nga nag-ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanato sa verse 3, ang spelling ana dili na siya capital D. Ang Dios diha sa original translation sa pagsulat small d na siya. Gusto lang masaktan niyo ang gabay mga particular word nga dapat masaktan na to ang correct interpretation. For example, kung capital D, ibig sabihin ang Diyos nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Okay, another translation sa Bible nga parehas pagkabasa, separate ang meaning. For example, kanang word sa Bisaya nga Ginoo. Kung sa English word ang tawag ana Lord. Dunay Lord nga ang spelling is small e o r d. Okay? Then doon na po'y spelling nga same meaning Lord, pero ang spelling niya capital L, capital O, capital R, capital D. Parehas sa pagkabasa, pero kung inana imong makita, lahi ng meaning. For example, Lucas 1:43. Hallelujah. O na English version, talihog ko sa English version, kapag kasulti. Lucas 1. Praise the Lord. Hallelujah. Kung doon ay New King James Translation, NKJV, try that. Ito to, Lucas. Lucas. Ano sa Lucas? 1:1. Okay? Laman naman. So ako lang ipasigura. For example, sa New King James Version, sa Bisaya na pagkasulti, Say, verse. Luke. Luke. 1:43. 1:43. Okay. Inaanak ang inyong pagkasulat sa inyong translation sa Bible. Puros yun siya kapital. Ay, Wala mo na itong formal Formal. translation yun sa Bible. Okay, ako na lang direksyon ha. Basahon na ako. Connect ko ng AB. Si Maria, minuaw kang
Elizabeth. Yung sa pagsulti sa word, iyari pagsulti o. But my, why is this granted to me that the mother of my Lord should come to me? Ano, importante kayo ang kanang spelling sa translation sa sinultihan. Kaya kung maminaw mo sa CFD, kanang itawag ko ng Catholic Faith Defender, ilalap sa isayon, ni anhi ang inahan sa akong Diyos. Kanang na statement, 100% wrong. Nga naman, gano'n. Gusto mo magsabot ang atong istoryahan na worship God alone. Ganun ba yung kababantayan ang sinuntihan tungkol kay pagpuingin ka ni God, ni anhi ang inahan sa akong Diyos. Ganun sa'yo, di pwede nga buhatag inahan ang Diyos. Si Jesus, dual ang iyang identity. The perfect God and the perfect man. Ang samay na tao, ang samay na himugso, ang iyang pagkatao. Pero wala na himugso, ang iyang pagka-Diyos. Nga naman, kung imong saklon kung si Maria ang inahan sa Diyos, sawa pa si Maria, wag pa Diyos. Kung si Jesus, gipagkatao, kung si Maria inahan sa Diyos, na himugso ang Diyos niya, paglansang sa cross dito ni Kristo din ang Jesus namatay, kung inahan niyo mag-interpret, ibig sabihin, namatay po ang Diyos. So ang 3 o'clock prayer habit, gawin ka, Hail Mary, the Mother of God, that's very wrong in view of correct interpretation in the Bible. Nga nang wrong siya, dili pwede nga buhatan nimo o Diyos ang inahan ang Diyos nga naman. Ang Bible nagsulti, before the foundation of the world, ang Diyos na anak. Ibig bang sabihin na mas nagtuna si Maria kaysa kalimutan? Ang nahimugso ni Maria, dili itong God, ang nahimugso niya, ang pagkatao ni Jesus. Kaya ino ni mo nga, ang Diyos na hihinahan, blasphemy na ang tubangan sa Diyos. Hallelujah! So ang correct word kung mabasa ka sa English Bible, ang dimension nito, the mother of my Lord. Lord ang dimension, pero ang spelling nito sa Lord, small L, small O, small R, and small D. Ang ibig sabihin, the word Lord in the Bible, duha ang meaning. O sa may meaning sa isa, kapag isang Lord nga God by small ang spelling niya, nagkahulugan na siya sa tao. Pero pagkakita kanina o capital L, capital O, capital R, o D, that's referring into Hebrew word nga gitawag na itong Adonai. Ang buong ipasabot, God. Nga ang kahulugan, God is the source of everything. God is the beginning of everything. Mauna siya meaning. God is the source of everything. Walang bantayanan ng spelling. Kay dili tanang Ginoo sa Bible, nag-refer o Diyos. Naapoy Ginoo na nag-refer sa tao. For example, si Sarah nagtawag ni Abraham Ginoo. Ang bold by pasabot si Abraham Diyos po. Dili! For example, ang akong wapong amigo, si Ginoong Benjamin Solibio. Ang bold by pasabot niya, tinitawag na po Ginoo Diyos. Dili! Tao na Diyos siya! Kung mabasa ng Bible na nag-refer of God, tanawa yun sa pagsulat, capital L ba, capital O ba, capital R. For example, Psalms 100 verse 3. Gianan ito pagsulti sa Psalms 100 verse 3. Dahil ninyo ang Diyos, kay ang atong Ginoo,
Pero dili mo sakton nga magabasa ka Ginoo, God na lang. Same situation sa magbasa ka sa word nga God. Pag magabasa ka ni God, capital G, that's God of heavens. Diyos siya sa kalangitan. Pero kung magabasa ka ni God, small G, God ihapon pero nag-repair na sa yawa. Okay, balikon ko ang Exodus. Naka-mislead mo kung dako ang gig. Ang verse 3, given ni Irian or- dili ka magpatunog laing mga Diyos. Sa atubangan ko ang Diyos isulti dili small d. Ibig sabihin, dili tinuod nga Diyos. Ang tawagan niya, Diyos, Diyos. Praise God, hallelujah. Ato bang na substance? Ang gusto ko nga, nakalagad ta, nga gitawag og nangalagad nga nakasabot kung saan pagsimba ang Diyos. Now, Gamay na siya. proceed na sa verse 4. Verse 4. Saan ako? Ang verse 4 nagsulti diri sa Bisaya na pagkasulti, alam kanimo, dili ka magbuhat o usa ka laglawan nga lingnilok sa bisan sa dakway sa bisan usang butana nga atoa sa langit, itaas sa langit, kung dinhi sa ilalom sa yuta, kung sa ana sa tubig sa ilalom sa yuta. Tabon lang siya ba? Ang akong gibasa is Exodus. Exodus chapter 20 verse 4. Ang dimension dili, ayaw ka magbuhat. Ang tanan ninyo, ayaw ka magbuhat. Sige, pipikay mo kapag inaayaw ka magbuhat. Now that's God's revelation. Wala kang tuguti sa paghimo. Ang question, nganong pinaghanap ang nagnegosyo ang mubo may tag-as? Let go ang gano'n. Dugmay mo. Ang ilang ninyo, di pa parehas og short, di pa parehas og salita. Ang uban di pa palitang bumpers. Di pa blasphemy ang ubangan sa Ginoo. Hallelujah! Yan Tigas naman! sa pagkuloy. Now, by the way, alam na ito rin They mga aim for excellence. na basi na ay Barug dili na. bitaw gitawag ko fully nga nagasabot yun sa pulong sa Ginoo. For example, sa akong church, Pagalian City, every time na mag-preach ko sa word, naka-live YouTube, karon guys sa Facebook. Karon ang nakadungog sa ako, ilang i-interpret ka, kini si Pastor Pagsanay, hilagtanon yun. Basi na agin ba sa atong nahuna? Anong hilabot na ano sa Lord? Dili ni hilabot. Ang ato ang gitunan yun ang word sa Ginoo aron ta makasabot. Ano ba? Dili basta-basta ang desisyon sa pagpangalanan ang nagkataya kinabuhi. Duha ka din patulungan nato. Langit at impierno. So truth and lies. Kung ano ka sa truth, that's God. Kung ano ka sa lies, that's the devil. John chapter 8. Gagamahan sa nagbaka, yawa. So ano ka sa lies? Kailangan ay truth. Now, balik ko na to. Wala ta subuha sa Diyos sa paghimo ang question. Ano tayo na maligyan? Ay, kaning kapslak. Sa lihanag to sila nga nung watatun ang Biblia. Then, pamakin mo pa tayo. Kaya makakita ko sa YouTube, Facebook, ang ibang post. Kabalo ka mo kung sa'yo rason sa CFD kada arang pastor na ay wala di mahimo, pero na ako'y di mahimo. Ang question, unsay di mahimo? Exodus chapter 25, Ezekiel chapter 41, dimension dito ang gipahimo. Kabalo ka mo kung sa'yo gipahimo? Kirubin. Gamit sa mic. Kung sige mahimo, ginikorek ang kirubin sa templo, gikan sa ubos tayo sa taas, kung sige mahimo, dahon sa palmira.
o naong sa kirubin, ang purpose ana, gidecorate sa templo o gidecorate siya sa Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant nag-sign sa presensya sa Diyos. Dahil dito ang Ginoo mag-exhort siya tao, but ang kirubin, kinahanglan, ang Ark of the Covenant, kinahanglan, butanan ang kirubin nga mag-atbangay, kanalitan, mauni ang Ark of the Covenant. Dili sa ibabaw, na ang kirubin nagdupas siya tako, gato bangay, kumakabuok. Anak, gato bangay sila. Diyos mismo ang nagsuko. Pero, doon ay tao nga iyang gimensyon nga kanis siya pahimuha kay batid ni siya mukulit. Sa ato pa, naay gisuko sa paghimo. Ang question nato sa Pilipinas, gisuko ba ta aron sa paghimo? Yan. Ang tubag, wala. Gaingon pa ang Diyos sa paghimo. Wa gaingon ang giingon sa Diyos. Ayaw, pagbuha. Muna gimensyon sa puno sa Diyos. Hallelujah! Kaya nandun na niya, abong huwan, abo! So wala na puti ka ron. Di pa ang lugay na rin na mo ang walo. Kakatulik faith defender Cagayan de Oro. Ni Antos Unayar City. Mingon ko magsulti ka. Basaha ang gihimo. Muna kinasa, kinulin. Ikaw kaning Santo Niño, Nazareno, San Agustin, o sa pala San Isidro Labrador, Santo Tomas de Villanueva, San Anton, ang question ako, mga kirubin pa na. Hindi man ang kirubin. Wala ang dimension sa Ginoo. Bisan sa unsang matang sa naong, nga tuwa na sa langit, mga malaman na iyon ng Diyos, ayaw ang paghimo. Na sila gitawag kong tawhanong rason. Kung sayop na, kanang magpapunan ka na atong larawan. Sayop niya na. Dili sayop. Dili masayop ng larawan. Dili sayop. Kabalo mo karos anak masayop. Kanang kinong larawan, imong lughan. For example, atong gwapo nga iso. Kani iso. Ito, gara iso. Ito ang tanong. Nahito na siya Santos. Di praise the Lord! Kasi nga lang iso. Jubert! Nakamatay Saint Jubert! Santos na siya. Di, lipay ta! Kita po nga mga libro, kaulang libro sa maninuot at pangalagan sa Diyos kay si Jubert na Santos na. Para kita, masantos na! Santo na, dili ka sa'yo. Buhata na itong picture, dili sa'yo. Magpakulang ka, dili sa'yo. Ganos ako sa'yo. Ganang ka mo, buluhod ni Jubert. Di haang sa'yo. Harap di ka kaluhod niya, mingo ng Diyos, ayaw ka maghimo. Diyos kasulti niini. Hallelujah. Okay, ato pala pandas na Jubert. Yay! Ako lang i-illustrate kaya kasi ko niya tao-tao, buluhod mong Jubert. Buha mo pa niyo rin, higapon mo na. Asa, mulugan. Now, ako diretsuhon para okay, muna ka na. Versikulo 5. Praise the Lord. Pag una niya giingon niyo siya, ayaw ka ba? Himo. Sa 5, siya giingon sa 5. Dili mo, you shall not bow down to them, nor serve them. Ang dimension sa Bible, pag you do not bow down, dili ka mo yung buhok. Kay unsay mo yung buhan, katurang Diyos siya nagbuhat sa langit o sa yuta. Nagkapaisip siya. Patay mo. Isip. Naging ganun magkulo. Praise the Lord. Hallelujah. Now, only dimension sa Ginoo, ayaw ka mo bow down. Pero kung sa Ginoo sa Pilipinas, nabala mo mo, ang Pilipinas, kita the only Christian nation in Asia, but sad to say, this nation is the idolatry nation. Na naman, lamaw ka sa bow down. Pinting sayang. Iupunan, iunan.
Ang pag-worship sa Diyos, ninyo siya, do not bow down. Gusto mo magkasabot ang saan pagsimba ang Diyos? John chapter 4, John verse 21. John 4:21.